Sinabi ni Bisya Pindil Talibong, hindi daw hinulaan si Muhammad dito sa Biblia. Hindi po totoo si Wendell Talibong dahil hinulaan si Muhammad o pinropesya si Muhammad dito sa Biblia gaya ng nakasulat sa Isaiah 29:12. Sinabi dito, nabigay ang aklan sa taong hindi marunong bumasa at sinabi sa kanya, bumasa ka. Sumagot siya, hindi ako marunong bumasa. Tingnan mo, yan ang mababasa sa Isaiah 29:12. So ang tinutukoy diyan na ay si Propeta Muhammad dahil nung ibaba sa kanya yung unang talata sa Quran na ay sinabi sa kanya ni Anghel Gabriel, bumasa ka. Sumagot siya, hindi ako marunong bumasa. So hindi naman tumutukoy kay Propeta Moises noong ibaba sa kanya ang Torah ay hindi sinabi sa kanya na bumasa ka dahil si Moises ay marunong na bumasa. Ganon din si Propeta Jesucristo noong ibaba sa kanya ang Injil ay hindi sinabi sa kanya na bumasa ka dahil marunong na bumasa si Propeta Jesucristo. At hindi rin tumutukoy kay Propeta David dahil marunong na bumasa. Noong ibaba sa kanya yung aklat ng Zabur ay marunong na bumasa si Propeta David. So, sino ang propeta na hindi marunong bumasa? Siya si Propeta Muhammad. Kasi mabasa sa Quran na siya ay ummi, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Kaya yan ang himala kay Muhammad na ibinabasa kanya itong Quran. So, pangalawa, dito rin sa Biblia, mabasa rin sa Deuteronomy 18:18, sinabi ng Diyos, O Moises, pipili ako ng propeta na kagaya mo. So, ang hula diyan, ang tinutukoy diyan ay si Propeta Muhammad dahil ang katulad ni Moises ay si Propeta Muhammad. Si Moises ay ipinanganak na mayroon tatay at mayroon nanay. Ganun din si Propeta Muhammad na mayroon siyang nanay at mayroon siyang tatay. Ngunit si Propeta Jesucristo ay hindi tumutukoy sa kanya ang Deuteronomy 18:18 dahil si Jesucristo ay ipinanganak na mayroon na nanay ngunit wala siyang tatay. Ang katulad ni Propeta Jesucristo na nilikha ng Allah na walang tatay ay si Propeta Adam. Nilikha ng Allah na walang tatay at walang nanay at naging mama agad. So, ibig sabihin ang tinutukoy sa Deuteronomy 18:18 na ay walang iba kundi si Propeta Muhammad. Siya ang pinili ng Allah na darating na propeta. Pangatlo, dito rin sa Biblia sa Juan 14:16, sinabi ni Jesucristo, dadalangin ako sa Diyos na bigyan kayo ng iba pang mga aliw na makakasama niyo magpakailanman. So, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Muhammad dahil siya ang mga aliw. Ang meaning ng mga aliw ay propeta yan. Hindi yan espiritu. Kasi paanong makaaliw ang espiritu? So, isa pa, si Jesucristo ay hindi siya kailangan na maghingi ng espiritu na darating dahil mayroon ng espiritu sa panahon niya. Nauna pa nga nilikha ang espiritu kaysa kay Jesucristo. So, hindi na kailangan ang espiritu. At isa pa, ang espiritu ay walang dalang makaaliw. Din si Muhammad ay may dala siyang makaaliw, yan ang Quran at Hadith na magagamit magpakailanman.
Ako, naaaliw ako dito sa Quran kasi kahit balik-balikan kong basahin ang Quran ay hindi ako magsasawa. Naaaliw talaga ako. Yan ang himala ng Quran. Maraming mga Muslim na binabalik-balik niya ang Quran ay lalo siyang nagaganahan, nagugustuhan niya ang pagbabasa ng Quran. Sa akin, hindi lang libo, kundi 100,000 ko binabalik-balik ang Suratul Fatiha na hindi talaga ako magsasawa. So, ganyan ang himala ng Quran. Sa totoo, itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Bishop Oindel Talibong, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Bishop Oindel Talibong na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin yan dahil natatakot siya sa kanyang kasalanan.